Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na ito mga ka-Inags, ano? Yun, balik na naman tayo sa sa pinaritong galunggong, paksiw na galunggong, ano pala, makrel, yan. Back to normal, back to real life, yan. Welcome back to Canada. Yan, medyo nakakamubo na tayo kahit paano mga ka-Inags, ano? Dahil ilang araw na lumipas mula nung bumalik tayo at nakarating na tayo dito sa Edmonton, Alberta, Canada. Yan. At saka maraming salamat sa mga panonood, sa mga comments. Thank you very much po mga ka-Inags. At ngayon, araw ng linggo, nako, January 7, 2023. Nako, unang araw ng pasok ko sa trabaho mula nung nagbakasyon tayo. Yan, medyo sigurado maninibago pa ako, no? Kasi syempre, ang tagal nating naipahinga ang ating katawan. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Papasok muna ako, nagluto ako para ibaon ako. At maya ng konti, pasok na tayo sa trabaho. Naku, sigurado nito pag naglalakad ako mamaya, ang bigat ng mga pako. Pasok na tayo mga ka-Inags, ano? First day mula sa bakasyon natin. Bigat ng mga pako. Tapos ito, nakasaksak tong black heater natin mga ka-Inags, ano? Katulad ng sinabi ko sa inyo kahapon, para hindi mag-frozen yung makina. Yan. Madaling mag-start. Yan. Tapos ito, sasampay lang natin to. Kaya ako dito nilalagay para makita ko agad na meron nakasaksak. Kasi pagka dito nakalagay yan, hindi ko mapapansin na may nakasaksak pala. Tapos pinaandar natin yung sasakyan natin, abay, tanggal yung black heater ng sasakyan natin. Baka pati itong garahe natin sumama sa trabaho natin. Lagay lang natin dyan. Trabaho na naman. So hindi ako nagreklamo mga ka-Inags. Kumbaga, syempre natural yun. Normal lang yun na mababanggit natin yung mga ganyan pagka especially galing tayo sa mga bakasyon, matagal tayo hindi nagtrabaho, nag-enjoy tayo sa mga ginawa natin nung nagbabakasyon tayo, tapos biglang back to real world, back to reality, di ba? So hindi talaga natin maiwasan na mabanggit natin yung mga ganyang salita. So, natural lang yan, normal lang yan. Pero syempre, kailangan pa rin natin magtrabaho dahil itong ating pinagkukunan ng ating mga source of income, mga babayaran ng mga bills, yan. Yan, nako. Eto na tayo mga ka-Inags, so, nandito na tayo sa trabaho natin ngayon, no? Araw ng linggo uli. Ayan, panibago, no? Oh, kagabi kasi bumagsak yung snow, no? Pero konti lang naman. Tapos nag-shovel ulit tayo kanina. Ayan, napakadaling mag-shovel ngayon kasi may gamit na tayong snow blower, no? At kung sakaling kumapalma ng snow, meron na rin tayong snow thrower pang makapalang snow. Yan. Pero sa makapal na mukha, katulad ng mukha ko, yan. Walang ano yan, walang solusyon. Yan. Ay, napakasarap ng ganito mga ka-Inags, ano? Yung bang pagpasok pa lang ng bagong taon, masaya na tayo, no? Halakak na tayo ng halakak. Ibig sabihin yan, sa buong taon, masaya tayo. Yan, ganun talaga mga ka-Inags. Sabi nga sa Facebook, di ba? Hindi na uso ang paramihan ng pera ngayon, di ba? Hindi na uso ang pagandahan ng sasakyan ngayon. Yan, ang uso na ngayon ay pasayahan na. Pasayahan na. Yun daw yung uso ngayon. Yan. Welcome back. Patay, medyo ano ngayon, medyo alalay lang muna ako ngayon. Hindi muna ako pupersa ngayon sa trabaho natin, no? Kasi yung trabaho natin medyo physical. Kaya ayokong biglain yung katawan ko, baka ma-injury tayo. Kasi tagal natin nagpahinga. So siguro magwa-warm up muna ako ng mga isang linggong warm up. Pag nakondisyon natin yung katawan natin, saka na tayo hahataw. Parang ayoko mapasukin. Bira. Dali lang, dali. Yun. Yan. O mga ka-Inags, mamaya tayo magkita, no? Nandito na tayo mga ka-Inags, ano? Bibihis muna ako ng pantrabaho natin. So may mga ilan-ilan ako nakita mga kasama natin sa trabaho, eh. Ako, yung iba pag nakita nila ako, yung iba sabihin nila, nako, andito na si Inags.
kumapit na kayo. Nandito na yung mahangin, yun. Sabi, siguraduhin yung nakatali kayo ng mahigpit kasi kung hindi, pag nagsalita yan si Inag, sigurado tatangayin kayo sa lakas ng hangin yan. Sabi na. And then, na-miss natin yung mga kasama natin dito. Na-miss natin sila. Yun nga lang, hindi ko alam kung na-miss nila ako. Tara, work na tayo. Yan, uwian na naman tayo mga kainags, ano? Tara, let's go. Sandali lang yung 8 oras, ano? Pambira. Parang kakapasok ko pa lang uwian na naman kaagad. Pambira. Sarap na gito. Tsaka ano, hindi ako humataw mga kainags, ano? Kasi gusto ko, mga 1 linggo ako magpapahinga muna. Hindi ibig sabihin pahinga, hindi yung ano, hataw talaga. Yan, kasi pagka hindi ako humataw, hindi ko naabot yung quota ko dito. Ang mawawala lang naman sa akin incentives. Yan, insentibo. Pero yung sweldo ko ganun pa rin. Yan, pero kasi pagka na-hit mo yung quota mo sa isang araw, meron kang insentibo. Insentibo, meron kang ano, may insentibo ka araw-araw. Ayos. Yun lang. Ang incentive ko dito, isang sa 8 oras, bali parang $50 no, ganyan. So sa Pilipinas, ano yun? Nasa 2,000 pesos. Yan. Pero hindi muna. Isang araw lang yun. So bali 4 na beses ako nagtatrabaho sa 1 linggo. 4/8, yan, 32 hours. 32 hours a week. So parang lumalabas na meron akong $200. Kulang-kulang yan. Kulang-kulang $200 a week. Yun yung incentives ko sa 1 linggo. Tapos o nga pala, no, meron nga pala ako nabasang comment mga kainags, ano. Kaya painitin muna natin yung sasakyan natin bago tayo umalis. So yun nga, meron nga akong nabasa palang comment mga kainags. Meron kasi nag-comment na, sir, ingat sir, kabayan muna natin yung ating mga kasama sa trabaho. Yan, baka sabihin nila suplado ako Amira. So yun nga mga kainags, ano, meron kasing nag-comment sa akin. Ang sabi doon ay hindi raw siya masaya sa mga ginagawa kong vlogs nung umuwi ako ng Pilipinas. Hindi raw siya masaya para sa akin kasi daw hindi ko raw kasi binisita yung mga bayaw ko, yung biyanan ko, hindi ko raw binisita, at saka iba kong kamag-anak hindi ko raw binisita nung nagbakasyon ako sa Pilipinas. At meron pa siyang kinumpara sa akin na ano, no, na 2 vlogger na kilala rin dito sa Canada, no, vlogger sa Canada. Hindi ko na babanggitin. Yan. Tapos sabi niya kasi doon sa tatlo kami, binanggit niya, no. So doon sa 3 na yon na umuwi ng Pilipinas, alam niyo naman, kilala niyo naman siguro kung sino yung mga binabanggit ko, no. 3 kami umuwi ng Pilipinas. Ako raw yung pinakamatagal na hindi umuwi ng Pilipinas. Bakit daw ang tagal ko na hindi umuwi ng Pilipinas? Samantalang 2 kilalang vlogger sandali lang dito, pabalik-balik ng Pilipinas or nakauwi agad ng Pilipinas. Yun, parang pinagkukumpara niya kami mga kainis, no? Pinagkukumpara niya kaming 3. Bakit ikaw, tapos ikaw hindi mo malang binisita yung kamag-anak mo, samantalang yung 2 nung bumisita sila sa Pilipinas, ang dami nilang tinulungan na mga kamag-anak nila. Although matipid sila dito sa Canada, pero nung dumating sila sa Pilipinas, galante sila, binibigyan nila lang, parang ganun sabi niya, no. Tapos samantalang ikaw hindi masaya yung pagbakasyon mo doon. Hindi mo napasaya yung mga kamag-anak mo, sabi niya ganun. So sabi ko naman mga kainags, ano, kasi iba-iba naman kami ng sitwasyon sa kabuhayan mga kainags, ano. Iba-iba kami ng sitwasyon sa buhay. So sabi ko na lang sa kanya, kaya po ako hindi nakauwi agad-agad sa Pilipinas, kaya inabot ng 8 taon bago ako nakauwi ng Pilipinas. Kasi nga nagbabayad ako ng bahay. Meron akong binabayarang bahay. At saka syempre pag kumuha ka ng bahay, ng bahay mo na inuutang dito sa bangko, may mga bills yan mga kainags, ano. Lalabas yung mga gastusin, mga bills, property tax, telus, yung internet, lahat, kuryente, tubig, lahat yan lalabas yan. So hindi basta-basta basta ka na lang magbabakasyon sa Pilipinas. Hindi ganun, kasi dapat pinagpaplanuhan talaga yan. Kasi kung di mo pagpaplanuhan, ora-orada makikipagsabayan ka sa mga, di ba, kayang umuwi ng Pilipinas, wala, lulubog ka rito talaga lalo sa utang. Kaya yung diskarte natin minsan talagang pinagpaplanuhan yan.
pinagpaplanuhan yan. Tsaka importante naman, nakauwi din ako ng Pilipinas kahit papaano. At tsaka isa pa, nung umuwi ako sa Pilipinas, talagang umuwi ako doon para sa nanay ko talaga. Kasi nga matanda na yung nanay ko. Gusto ko marami akong oras na ibibigay sa kanya, pati doon sa mga kapatid ko. Yan. Tapos doon naman pala sa biyenan ko, alam nyo mga kinex, napakalayo kasi ng lugar ng biyenan ko, no? Nueva Ecija pa. So kailangan mo talagang kailangan mo talagang sumakay sa eroplano or barko para makarating ka sa Nueva Ecija. Tapos yung iba kong kamag-anak, ganun din. Actually, sa isang kong kamag-anak taga Laguna, kinausap ko rin yung pinsan ko. Sabi ko, uwi ako babalik na ako sa Maynila. Meron na lang ako siguro mga ilang oras para ma-meet up ko sa Laguna. Kaya lang nagkaroon lang ng problema dahil nga sa time. Hindi yung time hindi tugma. 'Yon. Tapos sa isa pa yung alam niyo mga kainex, kung malapit lang yung mga kamag-anak ko, pupuntahan ko 'yun kung doon lang din sa San Jose, pupuntahan ko 'yun. Tapos sabi nga bakit yung mga kamag-anak mo hindi mo pinupuntahan? Yung mga bayaw mo, yun nga, iba pang kamag-anak, yung biyanan, samantalang si Harabas na hindi ka naman pinapansin, ayaw ka namang ma-meet, panay ang hanap-hanap mo. yun ang sabi, ano. Pero alam nyo kasi si mga kainex, si Harabas nandun lang mismo sa San Jose, malapit lang sa San Jose. Kaya pwede ko siyang hanapin. At isa pa, matagal ko nang kino-content, matagal ko nang sinasabi sa mga vlogs ko na gusto ko talaga makita si Harabas pag dumating ako doon. Kasi isa rin yung sa mga content. So magkakaroon din ako ng content na magagawa sa paghanap kay Harabas. Yan. At saka isa pa, yung kay Harabas nga pala mga kainags, kasi maraming mga hindi siguro nakapanood, nag-upload ako noon may in-upload ako na, kasi yung iba maraming nagtatanong, no, ano na raw ba ang nangyari sa paghahanap ko kay Harabas. Yan, marami nagtatanong kasi meron ako in-upload dati na pinapapunta ako ni Harabas. So hindi ko lang nabasa agad. So baka hindi nyo nabasa o hindi nyo napanood yung vlog ko na yon. So ulitin ko ulit mga kainags, actually si Harabas, inimbitahan na ako na pumunta sa bukid nila. Inimbitahan na ako. So nag-message sa akin yung kapatid niya na si Shake Girl. Ang sabi ni Shake Girl sa akin, Kuya Inags, parang ganun, Sir, nakausap niya na raw si Harabas, pwede na raw po kayong pumunta bukas sa bukid kasi lahat ng Harabas team ay nandoon para ma-meet up ko. Mayroon ng invitation mga kainags. Ang problema naman, hindi ko agad nabasa yung message. Araw-araw ako nagbabasa, baka may message sa akin si Shake Girl, yung kapatid ni Harabas, pero wala ako nababasang message. Siyempre hindi naman ganun kaagad na sige pumuntahin mo agad dyan dito. Hindi mga kainex, busy sila Harabas, siyempre mga sikat na vlogger yun Pero nung nag-message siya, doon naman yung time na hindi ako nagbasa ng message. Sayang, wala akong ginagawa nung araw na Lunes, nung Monday na wala akong ginagawa, nasa bahay lang ako. Tapos Tuesday, December 19, pumunta na kami ng Oriental Mindoro. Tapos habang nasa biyahe kami sa Oriental Mindoro, doon ko lang nabasa yung message sa akin ni Shake Girl na pinapapunta na pala kami ni Harabas doon sa bukid. Yan. Kaya doon sa mga hindi nakapanood noon, kasi baka akala nila iniisnab ako ni Idol Jeff Harabas, no? Hindi mga kainags, hindi ako inisnab ni Idol Harabas. Actually, ulitin ko ulit, inimbitahan ako ni Harabas. Hindi ko lang nabasa yung pagkakataon na yon. Pero hindi na ako umasa na makikita ko si Harabas ng mga kainags. Pero katulad nga, kung napanood yung upload ko, nag-upload uli ako ng video, diba? Na aksidente na meet ko si Harabas sa daan. Kausap niya si Pongloy, diba? Kung sino yung napanood doon, yan, maraming salamat. So yun, i-clarify ko mga kainags, hindi ako inisnab ni Harabas. Inimbitahan niya ako sa bukid, hindi ko lang nabasa. Pero sa magandang salita, kahit pa paano, bago ako bumalik ng Canada, na-meet ko si Harabas. Yan. So yun lang, gusto ko lang tanongin mga kainags, at hindi ako nagagalit, no, syempre. Tsaka balik tayo dun sa story, yung sa nag-comment na hindi raw siya masaya dun sa mga vlogs ko nung umuwi ako ng Pilipinas, kasi nga parang hindi raw ako tumulong sa mga ko. Alam nyo mga kainags, nung dumating ako doon, para akong si Santa Claus. Alam lahat ng mga naging kasama ko sa bahay namin yan sa San Jose Occidental Mindoro, kahit yung mga katulong ng nanay ko, alam nila. Pati yung mga border ng nanay ko, alam nila mga kainags. Hindi ko lang pinakita sa vlog na nagbibigay ako ng ganito, galante ako. Hindi ko lang pinakita sa vlog.
kasi ayoko ipakita kasi gusto ko rin magkaroon ng privacy kasi baka nasa isip ko kasi baka mamaya pinapakita mo lang yung nagbibigay ka ng pera dahil para lang masabi mo na nagbibigay ka ng pera. Hindi ko na pinakita yun. Tsaka meron din nag-comment na bakit hindi mo lang pinakita yung Christmas nyo or yung New Year nyo, hindi mo lang pinakita. Kasi isa sa mga reason mga kainags ano, kasi gusto ko rin bigyan ng privacy yung ibang mga kasama ko doon sa bahay. Siyempre, hindi naman ora-orada, bira ako ng bira magbablog ako, diba? So nagpapaalam pa rin ako. Pero nung Christmas tsaka New Year, nag-decide na ako na hindi na lang muna ako magbablog tungkol doon sa reserve ano namin, celebration namin. Kasi gusto kong bigyan ng privacy yung ibang mga nakatira roon. Kahit pa paano. Kasi ayoko yung alam niyo naman siguro yung ibig ko sabihin mga kainags ano. Ay nirerespeto ko rin kasi mga kasama ko roon na araw-araw na lang nagbablog ako, bira ako ng bira, di ba? Ayoko naman ng ganun mga kainags ano. Kaya yung pagbablog natin minsan nilalagay ko rin sa lugar. Although gusto naman nilang sumama, kaya lang ayoko abusuhin. Kailangan ko rin magbigay ng sometimes, especially Christmas at New Year ng privacy para sa kanila. So yun lang. Gusto ko lang iklaro mga kainags ano. Tsaka syempre ulitin ko, masaya ako sa mga comment nyo. Kahit anong klaseng comment pa yan, na-appreciate ko yan mga kainags ano. Kasi dyan ako lalong nahihinog at natututo. Kaya lahat ng comment hindi maganda or mas maganda, welcome po sa akin yan. At hindi ko po dadamdamin yan, bagkus ay aking pag-aaralan para kung saan ako mas lalong magiging mas improve sa pagbablog. Kaya maraming salamat mga kainags ano. Uwi na muna ako. Kanina pa ako nilalamig dito talaga. Pinipilit ko lang, sa totoo lang. Kasi hindi ako nakasuot ng gloves no. Ang bihira. Nasobrahan yata yung pagpapaliwanag ko no. Anyway, thank you very much mga kainags. Uwi muna ako. Papasok muna ako sa sasakyan natin. At naku, yung kamay ko prosi na. At buti na lang, bunganga ako ng bunganga rito. Kaya yung bunganga ko hindi nilalamig mga kainags dahil warm up. Thank you very much. Yan. Ay, salamat. Ang init dito sa loob ng sasakyan dahil sa heater. Corny mga kainags. Okay, pasensya na ha. Win na muna ako. Ay nako, saya. Ano ba yan? Nag-edit ako. Hindi matatapos tong in-edit natin. Nandiyan ka na naman, ilalambing mo na naman ako. Si Kuya sabi mo na sana sa taas. Aray ko. Yun na. Selos na naman. Yan. Grabe. Nangungulit yung baby natin. Second day mga kainags ano, January 8, 2024. Yan. Pasok ulit tayo. Bukas, araw ng Tuesday, day off tayo. Hanggang Wednesday. Dito na tayo ulit sa trabaho ano. Yan. So by the way mga kainags ano, gusto ko lang uling magpasalamat sa family ko no, sa San Jose Occidental Mindoro nung nagbakasyon tayo. Kasi kompleto kami, tsaka isa pa very supportive no. Very supportive sila sa mga vlogs natin. Tsaka especially doon kay kay Mr. Accountant. Yan, sinasamahan niya talaga ako no. Kahit na maglakad kami, kahit mainit, talagang sinasamahan niya ako. Tsaka syempre doon sa ating Mr. Engineer, sa mga family nila, kay Boss Chip, sa and family, lahat pamangkin ko, yan, mga sister-in-law, lahat. Maraming salamat sa kanila syempre no. Sa kanilang pagiging supportive sa atin sa vlog. So, by the way mga kainags ano, nabasa ko nga pala yung mga comments nyo doon sa latest vlog natin, yung I miss Philippines, di ba? I miss Pinas yung nasabi kong ganon. Yan. So, may mga nagko-comment kasi doon na mas okay na raw dito sa Canada kaysa sa Pinas. Kasi syempre sa Pinas mainit, maraming tao, traffic, madumi, parang gano'n, 'di ba? Usually gano'n naman ang talaga, no. Tapos mahirap maghanap ng trabaho, 'di ba? Syempre, talagang gano'n kung ikukumpara natin dito sa Canada. Dito sa Canada, malamig, nabibili mo yung gusto mo, yung mga hindi mo naranasan sa Pilipinas, nabibili mo dito yung magandang buhay na hindi mo naranasan sa Pilipinas, dito magandang buhay mo. Tapos sa walang traffic, walang brownout, na sagana sa kuryente, sa tubig, sa lahat mga kainags ano. Parang nandito na nga lahat sa Canada. Tsaka masaya, syempre masaya rin dito. So na-appreciate ko mga kainags yung mga comment nyo no. Thank you very much. Tapos may mga nagsabi pa nga na subukan mong tumira dyan sa Pilipinas. Tapos subukan mong maghanap dyan ng trabaho sa Pilipinas. Pag naranasan mo yung hirap sa Pilipinas, sasabihin mo na mas maganda sa Canada.
So totoo po yun, totoo po yung mga comment nyo po, 100% totoo po yan. At saka nagpapasalamat po ako kasi nagko-comment po kayo, ano, kumbaga kung ano yung opinion nyo, sinasabi nyo talaga. At na-appreciate ko po talaga yun. So sa akin naman po, in my side naman po, kaya ko po naman nasasabi yun. Kasi matagal po ako hindi umuwi ng Pilipinas, di ba? So nung hindi pa ako pumupunta ng Canada, actually, sinabi ko rin sa sarili ko dati na ayoko na dito sa Pilipinas. Pag nakarating ako sa magandang bansa katulad ng Canada, sabi ko pa nga dati, hindi na ako babalik sa Pilipinas. Babalik lang ako dyan siguro pag may mga asikasuhin ako or kukunin ko yung family ko, or siguro bumalik man ako mga ilang taon, siguro 10 taon, ganun lang. Yun ang sabi ko dati nung hindi pa ako nakakapunta ng Canada. Pero nung nandito na ako sa Canada, katulad ng nabanggit ko mga kainis, matagal ako hindi umuwi ng Pilipinas kasi nga naranasan ko yung ganda ng buhay dito, no? Naranasan ko yung pagkakaiba ng naging buhay ko sa Pilipinas nung nandito na ako sa Canada. Talagang nag-enjoy ako, sobrang nag-enjoy ako dito. Pero alam nyo mga kainags, base na rin doon sa mga experience ng mga kababayan natin, nakakilala ko na nandito na rin sa Canada. At yung experience ko rin mga kainags, kasi nga matagal na kami dito sa Canada, no? Sobrang tagal na namin dito. Ako 15 years na, no? 15 taon na nandito na ako sa Canada. So syempre, dumating na yung time na kinain ko yung mga sinabi ko. Na sabi ko, ayoko sa Pilipinas kasi maingay, brown out, daming tao, madumi, ganun. Walang trabaho, mahirap maghanap ng trabaho, gutom, ganun mga kainags, real talk lang tayo mga kainags, pero dumating na yung time na habang nagkakaedad ako, tapos naranasan ko na rin yung buhay dito sa dito sa Canada pala, yan. Dumating na rin yung time talaga na na-miss ko yung Pilipinas. Na-miss ko talaga siya. Sabihin na natin na, di ba may kasabihan nga na aanhin mo ang pera, aanhin mo ang ari-arian mo kung hindi ka naman masaya, di ba? So ganoon din yung naramdaman ko mga kainags, sabi ko nga sa inyo, nabibili ko yung mga gusto ko rito. Nagkaroon ako ng sasakyan. Lahat namang hindi ko nabibili sa Pilipinas, nabili ko, naranasan ko rito. Pero kasi minsan mamimiss mo talaga mga kainags, halimbawa nagbakasyon ka sa Pilipinas, katulad ng ginawa ko, biglang bubulaga sa iyo yung mga hindi mo nakikita dito sa Canada, yung maraming tao, may mga nagtitindang banana queue, maingay, maraming jeep, traffic, mga ganun. Ako mga kainags, I want to be honest with you talaga, naging masaya ako nung naranasan ko yun. Kasi wow, hindi ko ma-explain, sana magets nyo ako mga kainags, pero tama yung sinasabi nyo na kapag doon ako tumira at araw-araw ko nararanasan yung brownout, araw-araw ko nararanasan yung matraffic, maingay, yan. Tama yung sinasabi nyo na ayaw nyo talaga sa Pilipinas. Kasi nga syempre, di ba? Kasi kaya ko lang naman sinasabi yun sa mga vlogs ko. Bilang isang tourist, bilang isang bakasyonista, tapos naranasan ko yung ganun sa maikling panahon, naging masaya ako mga kainis. Kasi mainit man ang panahon sa Pilipinas, at least naranasan ko mga kainags. Kasi nga malamig dito sa Canada. Naranasan ko yun sa buwan ng Disyembre. Kasi ang Disyembre dito sa Canada, malamig yan mga kainags, winter. Pero sa buwan ng Disyembre nung sa Pilipinas ako, wow, nakahubad ako, nakasando ko. Naranasan ko talaga. Tsaka yung mga banana queue na mga kinakain natin sa turo-turo, mga kalye-kalye, naranasan ko ulit. Kaya nasabi ko yon na ano ko lang yon mga kainags. Kumbaga, naikumpara ko lang. Pero it doesn't means na ayoko rito sa Canada. Hindi, kumbaga ano lang, bilang isang bakasyonista, nagbumisita sa bayang Pilipinas natin. Naging masaya kasi ako. Kaya nung dumating na ako dito sa Canada, meron pa akong konting jet lag, di ba? Hinahanap-hanap ko pa. Kaya ko na-mention yun, kaya ako nasasabi sa mga previous vlogs natin. Meron pa akong konting jet lag, nami-miss ko pa. Yun yung ibig sabihin. Pero yung sa mga comment nyo, tama kayo doon. Tama kayo doon. Actually, hati, nabasa ko yun, may hati yung comment. Yan. Pero meron naman tayo talagang mga kababayan na talagang ayaw na talagang umuwi ng Pilipinas. Ayaw na talaga. So, nirerespeto naman natin yun. Yan. Sa akin lang naman, yun lang naman yung opinion ko na bilang naranasan ko sa Pilipinas. So mga kainags, maraming salamat talaga sa sa comment nyo. Yan. Hanggang dito na lang yung vlog ko. At maraming salamat ulit sa mga comments, sa panonood nyo, at saka sa mga likes. Thank you very much. At syempre, don't forget to subscribe para naman madagdagan yung subscribers natin mga kainags. Nahiya pa, no?
Naya pa, pambihira naman. So mga kainex, papasok muna ako sa trabaho ha. At kita tayo sa sunod na vlog. Maraming salamat talaga sa mga comment nyo. Na-appreciate ko. I love you all. Happy New Year. Hindi ko na alam sasabihin ko. Hanggang sa muli yun.